Secretary Recto. Maraming salamat. Nabanggit niyo po kanina na bayad na po ang mga HEA, no? Totoo ba? Bayad na? Hindi pa, Mr. Chair. Fully paid na? Nabayaran na ba kayo lahat? Hindi pa po, Mr. Chair. Hindi pa. At ako naman po'y naniniwala kay Secretary Recto sa kanyang kakayahan. Trabaho po ng Secretary ng Finance yan, yung magwawalis ng pondo ng gobyerno at malaking problema po bilang isang finance manager, lalong-lalo na po sa isang bansa na hindi naman po tayo mayaman. Ngunit tanong ko lang po, Secretary Recto, can you spare the health funds dito sa pagwawalis mo para, and then dalawa lang yun spare the health funds and sa ating PhilHealth managers, sir, gamitin nyo naman yung pondo sa, may chest fund kayo na 500 billion, pero yung mga kababayan natin, walang pambayad pati pang chest x-ray, o pambayad sa oxygen, wala. Hindi makalabas sa ospital. Ang daming pong mga benefit packages. Sa mga, I'm sure, sa nakikinig na mga doktor dito, ang daming request nila na sana naman i-increase naman itong mga benefit packages namin. Sa makabagong teknolohiya, marami na po dyan. Sa operasyon sa puso, na hindi nyo naman po na nasasagot. Baka pwede nyong ma-increase po yung mga health packages para hindi nyo para hindi na po hindi mawalis yung pondo nyo. Ba't hindi nyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo, para hindi po masama na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo? Nakita nila may pondo, winalis. Di ba? Simple logic lang po yun, President Ledesma. Kung wala nang pondo yung naiwan sa PhilHealth, hindi wawalisin ni Secretary Recto yun. Secretary Recto, baka marami pang mga ahensya, GOCCs, na marami pang pondo na pwedeng pagkukunan, na pwede nyo pong ma-spare po ang ating PhilHealth para magamit naman po nila sa mga pasyente. Napakasimple po nito. Spare the health funds, gamitin nyo po sa tama. Dagdagan nyo po yung mga benefit packages. Ang layo pa natin sa no balance billing. Nabanggit po ng isang opisyal dito ng DOH. Sabi nila, we need around 40 billion for no balance billing. 37 to 40 billion. O 90 billion yun. Baka pwede magamit yun para maging no balance billing ang ating mga pasyente. Pwede ho ba yun, President Ledesma? At saka marami pa, I'm sure, nasa opisina nyo tiwangwang dyan, yung mga request po ng mga additional packages, benefit packages. As long as makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Wala na naman tayo. Time out muna. Nagreklamo yung media. Anyway, before you give your opening statement, President Mandy Ledesma, pakisagot naman po yung katanungan. Hindi lang po katanungan ko, yung katanungan po ng mga pasyente yon na naghihingalo hanggang ngayon na walang pambayad po sa kanilang hospital, walang pambili ng gamot. Baka dagdagan nyo po. Na-discuss natin before, Sir Mandy, na about yung libreng gamot. Baka pwede nyo palawakin po yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung 70 billion? Kasi 20 binayad sa HEA, 70 billion pambili ng libreng gamot sa mga kababayan natin. Dami talagang naghihirap pa. Go ahead po. Thank you very much, Senator Go, for your question. No? Before I give my opening statement and brief presentation, to answer your question po, I just want to reiterate yung sinabi po ni Honorable DOF Secretary Ralph. No? Aside from the 90 billion po, there's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth. No? So it doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth po. So may natitirang 500 billion po. No? So meron pang chest fund na 500 billion. Yes po. Just want to highlight that po.
So, ngayon, hawak niyo po yun. So, Yes po. So, Nasa investment, nasa cash and investments po. nako, Honorable. pag nawalis na naman yan, Hindi po, sabi, prinamis po ni Senator, ni Secretary Ralph na this is just a one-time, 1 year aberration po. Hindi na mangyayari po ulit. so hindi ito reserve fund ng PhilHealth. Which one po? Itong 500B, reserve fund niyo to. Hindi po, hindi po. Itong 90 billion na winalis. Ano, Yung 89.9 billion po, Honorable Senator Go, is not part of the reserve fund of PhilHealth po. ano po ito? Subsidy po ito ng GAA? Yes, Honorable Go, it's a subsidy po ng GAA po. Itong 500 billion na sinasabi na chess fund niyo po, kasama na dito ang reserve fund at saka subsidy ng GAA? Yes po. Yes, Your Honor. Members contribution? Yes, Your Honor. Ba't hindi nyo gamitin sa pag-increase po ng mga benefits ng mga kababayan natin? If I may, Your Honor, actually, Honor, I was appointed to PhilHealth around 18 months ago po, no, by beloved President Marcos. Prior to my joining PhilHealth po, just for the information of this honorable body, yung benefit packages ng PhilHealth has not been, again, with all due respect to this honorable body po, talagang gumagalaw kami. In fact, we're very, very aggressive po. If I'll be given the permission po, I can give all the details and elaborate on what we have done in the last 18 months with regards to increasing the benefit packages of PhilHealth po. Thank you po. Before you answer that, I would like to acknowledge the presence of Secretary Mina Pangandaman. Napaka-importante po nito para ma-explain nyo po kung saan nyo gagamitin yung mga winalis na pondo ni Secretary Recto. At I would like also to put into record, no, that we also take note the request of Senator Joel Villanueva to have his opening statement inserted into the records. Before you proceed with your presentation, President Mandy Ledesma, meron ho bang mga request sa inyo ang iba't ibang mga doktor, iba't ibang profesyon? Halimbawa, sa operasyon sa puso, meron ba silang ni-request sa inyo na to increase their packages or benefit packages para mas marami pa silang matutulungan? Kasi importante po ito, President Ledesma, dahil yun ang concern nila, napakaliit po ng packages ninyo. Hindi sila makaka-proceed po doon sa mga libreng operasyon. Marami bang pending sa opisina ninyo? Kasi akala ko noon, wala na kayong pera. So ngayon, 500 billion pa pala ang pera ninyo. Ang laki ng pondo po yun na nakatulog lang po dyan sa inyong 500 billion nakatulog sa inyong opisina. Nawalis na nga yung 90 billion. Ilang Pilipino ang masasalbar nito? Ilang buhay kaya ang pwede pang masasalbar nitong 500 billion kung ginamit nyo lang po kaagad sa mga kababayan nating mahirap? Thank you for your question, Senator Go. Again, I'd like to highlight, no, we are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages, no. In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%, no. So talagang tuloy-tuloy po. Now, with regards to your question po, marami bang kami kausap? Constantly po. We are talking with all of the different hospitals associations, with the different doctors, with the different hospitals. We're getting all the inputs po. Alam mo po, yung case packages, there's more than 9,000 of them, no? So we need all the experts' inputs and opinions. So we are constantly talking with all of them. Pati yung mga suggestions at opinions nyo, honorable senators, no? Lahat yan, pati yung mga doctors, the common tao, we need all the inputs. Maraming trabaho po, there's a lot of work to be done po, but I'd like to assure this honorable body and the public, no, that we are doing our job. We are working 24/7
And we will make things happen po during this term of President Marcos. Thank you po. Baka yung iba, Sir Mandy, hindi na po makantay. Baka mamatay na yung mga pasyente dahil sa kahirapan. Bilisan niyo po yung trabaho. Huwag niyo patulugin yung 500 billion niyo dyan.